guys, welcome back again to my YouTube channel. Time check, 5:30 na. Tapos katatapos ko lang din kumain. Kumain ako ng konti kasi sobrang gutom na gutom ako kanina. Konti lang pala yung nabitbit kong pagkain. Eh di ba ka morning shift na ako guys. Di na ako kumakain pag alis. May bit-bit lang ako ng pang breakfast ko. Tapos pag uwi kakain na lang siguro ako. Magluluto ako ngayon ng ng pang pare, saka yempo. Kasi kawawa naman si Marvin bukas, wala siyang pasok, Friday. Kasi alam niyo guys, mula nung Monday, hindi ako nagluluto as in. Hindi tayo nagluluto. Monday, pag uwi ko nung Monday, talagang bagsak talaga ako guys. Kasi sabi ko, iba talaga yung pagod nitong umaga. Sabi ko, pag nung panghapon naman ako, natatapos ko yung mga box ko na sobra pa yung oras ko, kaya nahabol ko yung bus. Kasi nung Monday, tsaka Tuesday, hindi ko nahabol yung bus guys. Naiwan ako ng bus kasi hindi pa ako tapos dun sa mga ginagawa ko, sa mga box ko. Sabi ko, bakit ganon? Kinukulang ako ng oras. Tapos syempre, pag umaga pala, hindi pinapatay yung machine. Kaya pagkatapos ng break ko, pagbalik ko dun sa pwesto ko, ang dami ko ng mga cups kumpulan na. Kasi dun sa panghapon, pag nagbe-break kami, pinapatay yung machine. So, pagdating namin doon, wala kami mga cups. Sabi ko, ganito rin naman kadami yung box na ginagawa ko paggabi. Bakit ganun? Tapos sabi ko, pagod talaga ako. Sabi ko sa kanya, nagchat ako kasi sabi ko, naghahabol ako ng oras. Sabi ko sa kanya, kasi natatambakan din ako ng mga cups. Sabi ko, hindi ako nakakaupo. As in talagang, talagang ikot ako ng ikot dun sa machine ko. Tapos nung Tuesday, ganun din ang nangyari. Alam niyo, nung Monday hanggang kahapon, Wednesday, dumadating si Marvin 7:30, 8:30, 6:30. Hindi ko natanda kung alin dun yung mga oras na, basta Monday to Wednesday guys, ganyan yung oras ng uwi niya. Dumating siya, walang sinaing, walang walang ulam as in guys. Tapos syempre ako, pagka uwi ko, bagsak talaga ako agad. Kasi antok na antok ako gumigising ako ng 4:30, tas ang hirap talaga makatulog. Nakakatulog ako mga 9 or 9:30 or 10:30 ganyan. Pinapatulog na ako ng maagap ni Marvin para nga daw tapos para naman daw ganun kapait. Kasi sabi ko sa kanya kahapon, talagang ako'y antok na antok. Sinasampal ko na yung sarili ko. Parang ginaganon ko na yung mukha ko, tapos nagtatatalon na ako para magising ako. Kasi talagang nilalabanan ko anong oras yun, alas 10 ata. Alas 10, tapos anong yung next nun? Alas 10, tapos mga 3 ata yun. Oo, 3 guys. Mga 3 yun dun. Ay hindi, 3 pating 3 nga ang out ko Mga 1, doon ako dinadalaw ng antok. Talagang sabi ko, bumabangga ako dun sa lamesa. Sa sobrang antok. Tapos, ayun, tapos nung si Marvin dumating, ako nagigising ako pag binubuksan na yung pinto. Sabi ko, Tapos, adlip muna uli ako. Tapos tinanong ko ni Marvin kung kakain ako. Sabi ko, gisingin mo ako. Kanya, wag na, natulog ka na kung ka na. Tapos, yung palit, din naman niya ako, gigisingin din niya ako para makakain. Siya, nagsaing siya. Tapos, syempre, hindi naman marunong magluto si Marvin, yung mga prito-prito lang. Nagprito siya ng spam. Tapos, yung nakaraan na niluto niya? Basta, prito-prito lang yung mga niluto niya mula nung Monday. Walang reklamo walang imik-imik yon. Hindi nagre-reklamo. Kala ko nga siya kasi syempre wala man lang akong ang agap kong umuwi. Tapos alas 4 ata ako nakakauwi. Alas 4 guys. Tapos sabi ko nga sa kanya sorry at di ako nakapagluto. Sabi niya intindi naman daw niya kasi pagod na pagod nga ako nung talagang iba talaga yung pagod guys. Kasi nakikita talaga ako ni Marvin, tulog na tulog ako sa kwarto. Ay, tulog na tulog ako sa kwarto. Tapos ayun, so pagkadating naman niya, kwentuhan kami doon sa mga quizzes niya. Okay naman daw yung mga quizzes niya, ganyan. Kasi nakapag-review naman kasi siya Pero sabi niya,
Ito na naman sa electronics na naman sinasabi niya, super hirap daw. Kasi electronics din yung sinabi niya noong second sem ata, tapos pasado naman siya. Tapos ngayon, ay sabi niya mas mahirap na daw. Sabi niya ganun. Kailangan daw niyang tutukan. Tapos may tiningnan siya yung parang mga union ata dito, yung mga sa trabaho, union. Nakita niya gusto daw niya magano daw kasi magaganda daw ang sahod din sa union. Kaso nung sinearch niya, kailangan daw mag-aaral siya ng P6 daw. Eh, wala siya nung subject na yun sa ngayon. Sabi niya mag-ano daw siya habang nagtatrabaho daw siya. Pag nag-full-time na siya, kahit anong full-time na skill, kukuha daw siya ng P6 sa ewan kung saan school siya makuha. Isang subject lang naman daw, sabi niya gano'n. Kukuha ako kasi kailangan sabi niya gano'n. Oh, sige. Tapos yun, nag-aaral siya ng French nga. Tapos, tuwing gabi talaga as in guys, bago kami matulog, talaga siya. Nag-aaral. Tapos naririnig ko nga, napapagaya nga ako. Tapos natutuwa nga rin ako. Kaya minsan nakikisabay ako sa kanya pag siya. Kaya sabi ko, pag nakalipat na tayo, kasi may table sa kwarto. Tapos yung table namin nakakuha nun sa condo, ilalagay namin dun sa may sala para dun ang pwesto niya, dun ang aral niya. Tapos sabi niya kasi, mas magandang dun na lang ako sa labas yung table ko para pag tulog ka. Kasi nga, syempre minsan nga nagpupuyat nga siya kasi may mga ginagawa siya sa school. Tapos ayun, may mga pinag-aaralan siya. Yung maliwanag nga daw yung laptop, kaya sabi niya doon na lang daw sa labas, at least daw may sarili daw akong pwesto, may sarili siyang pwesto. So, sige, sabi ko okay lang naman. Tapos yung table doon sa kwarto namin, doon sa lilipatan namin, doon ko ilalagay yung iPad kasi may iPad ako guys, dala ko dito sa Pilipinas. Galing Pilipinas pa yon. 2021 ko ata na yung binili kasi nung nag-exam ako ng financial advisor sa Sun Life. Kaya yung mama ko, nung umalis kami, pinilit ko na maging financial advisor kasi nga yung mga yung mga kliyente ko, ililipat ko sa kanya. Nung una, ayaw pa ni mother. Dati pa inaalok si mother maging financial advisor, 2017 pa, hindi siya naniniwala. Tapos yun nga, na heart attack si papa ng 2019. Kasi nga, yung si Tita Angeline, yung manager namin, ganun na ganun din kasi siya dati, raketera ka siya, parang si mama. Kaya sabi niya, may potential daw yung mama ko. Kaso nga ayaw ni mama. Kasi ang dami na daw niyang ginagawa. Nung umalis ako, nung pagka-alis ko noong December 2022, parang may exam ng mga February ata, January. Pinilit ko talaga si mama, sabi ko ako magbabayad ng mga pang-exam mo, ganyan. Ay, pang-exam nga ba? Yung ibang requirements, basta ako nagbayad ng ibang requirements ni mama. Tapos nung nakapasa si mama, nung una, parang naaano na si mama, na sabi niya parang hindi para sa kanya yung Sun Life, gawa nga nang wala siyang makuha kliyente at ang dami daw financial advisor sa lugar namin. Pero nung nag-ano siya, nadiskartehan niya kung paano niya syempre, based sa experience si Papa na heart attack noong 2019, nabaon talaga kami sa utang guys. Kaya nga last year guys, nanghingi ako ng tulong sa inyo, doon sa mga subscriber po namin nagbigay ng donation para sa papa ko nung na-hospital po siya. Sobrang thank you po talaga. Kasi that time po talaga, hirap na hirap pa rin talaga. Gawa nga po ng si mama, April, kaka-start lang niya sa pagiging financial advisor. Tapos May, nadala uli sa ICU si papa. That time kasi, naguhulog pa si mama ng utang namin sa bangko mula nung na-heart attack si papa ng 2019. Ayun, binabayaran nila yon yung sa bangkong yon. Kasi hindi naman kami ganun, hindi naman kami mayaman, hindi naman kami mahirap, sakto lang. Nag-provide ng parents ko lahat ng pangangailangan namin, walang palya. Kaya ayun, kaso nga dumating nga sa time na heart attack si papa, hindi inaasahan yung ipon nila mama, pati yung bahay namin na isanla para lang sa pampa-opera ni papa. Kasi plano na dati nung bibili ng, alam ko, van. Ang alam ko, kukuha sila ng mama ng van para daw pang business din. Yung, di ba, mga rent, di ba? Malakas din yung van sa mga ganyan rent eh. Kaso ngayon, hindi na natuloy. Gawa nga ng walang budget dahil lahat ay nagamit. Pero at least naman naging okay naman si papa. Tapos, ayun. Tapos nung parang naano na si mama na dire-diretso na yung pagiging financial advisor niya. Anong tawag dito?
Hindi ko natanda, basta last year lang yun. Siguro mga October, September, yun na. Kasi madami na naipasok si mama. Then, nakadalawang beses na ata si mama ang medalyon. Ngayong last quarter na tayo nung December, pasok si mama sa medalyon. Magboborakay sila. Sagot ng Sun Life siya. Ay, yun Boracay, gustong-gusto na ng mama ko yung dati pa. As in guys, high school pa ako yung gustong, may mga plano silang mga kaibigan niya magbo-Boracay, hindi na natuloy. At least ngayon matutuloy na yung Boracay ng mama. Kaya sabi ko, mag-ready ka na mama ng mga outfit mo, pang picture mo. Ayun, yun lang, share ko lang guys. Happy lang ako kahit papaano medyo nagiging okay na din naman sila mama doon. Kahit hindi pa ako ganun, hindi pa ako nakapagpadala uli kasi syempre, nagbayad tayo ng ng tuition nung December. Pag nakaluwag-luwag na, ayun, makaka-help na ako kay la mother. Kasi mag-iipon pa rin kami ng pang-tuition ko. Tapos mag-iipon pa kami ng pang-sasakyan para naman. Pero yung sasakyan, kapag nakakuha na si Marvin ng talaga magandang trabaho, sabi ko, kung malayo, sabi ko sa kanya, kapag malayo, like Mississauga, sabi ko talagang as in, kailangan na sasakyan. Sabi ko, kukuha tayong sasakyan, pero second hand. Lang pang service mo. Sabi ko yung kahit mga kotse na lang, wag na yung mga malalaking tulad ng mga mga CRV, yung SUV, mga ganong sasakyan. Kasi medyo mahal siya. Pag yung mga kotse lang yung second hand, may makuha kami mga 5,000. Kasi yung balak nga naming budget namin, kukuha kami ng sasakyan ay 10,000 para makakuha kami parang style SUV, parang malaki. Kaso, kung makuha si Marvin ng work talaga, yun ang kukunin namin, yung mga kotse na lang na second hand, pang service lang naman talaga. Ako kahit hindi ko na kailangan kasi malapit lang naman yung trabaho ko. Kahit lumipat kami sa Warden, ang bilis lang din. Kasi sasakay ako ng 1:30 na bus, punta ako ng Scarborough Town, sakay ako ng Bellamy or yung 9 papuntang Warden or 16 papuntang Warden. 30 minutes ata yun, 25 to 30 minutes. Pero kung Scarborough Town papuntang Kennedy, 10 minutes lang, wala pang 10 minutes ata yung bus kasi parang 3 stop lang ata siya, 4 na stop lang yun. Ang bilis. Tapos Kennedy to Warden na. Diba sobrang bilis lang nun pag magsasubway ka Kennedy to Warden, para mga 2 minutes lang ata yun. Tapos lalakad na ako papunta dun sa bahay namin. Kaya wala namang problema sa akin. Iniisip ko lang talaga yung kay Marvin. Kapag sabi ko kasi kahit tapos ko nga, kahit maliit lang yung sahod kahit mga 17, 18, 20, basta skilled ka, kaya naman natin yung kasi ngayon nga, part-time ka pa lang, kahit pa paano, nakakaipon naman tayo na survive naman natin yung mga gastusin natin. At least, tataas naman ng konti, di ba? Kahit ma-18 ka, 19 or 20, malaki rin bagay yun. Tapos naka-full-time pa, di ba? Part-time lang si Marvin, guys. O at least, dalawa na kami naka-full-time. Tapos mag-iipon na lang kami. Kasi if ever nga na may, may mga kung ano man pathway yung kukunin namin, saka at least may naka-ready kaming pera para ayaw kasi din namin dumating sa point na manghihiram din kami sa mga kakilala namin dito. Kasi ang hirap, di ba? Kahit sabihin mo may tiwala sila sa amin, ayaw naman namin ng ganun. Magsasabi pa kami kung kailan namin mabayaran, tapos hindi naman namin agad mababayaran, di ba? Kaya pinipili talaga namin ni Marvin na may nakatabi kami pera for emergency talaga. Kasi nung that time, nung na-hospital si Papa, may pera, mayroon kaming pang emergency noon. Tapos kaso, syempre, pag ginalaw namin yun, hindi rin sasapat. Tapos, as in, ubos kami ni Marvin, magbabayad ng tuition ng June. June na kasi bayaran ng tuition ni Marvin. Kaya nanghingi na rin ako ng help sa mga, subscriber ko. Kasi hindi talaga kaya Tapos, kasi willing kami ni Marvin na ibigay na lahat ng ipon ko, yung pang emergency fund namin para kala Papa noon. Tapos hindi ko rin naman akalain na makukumpleto talaga namin yung lahat Lahat ng yung bill namin sa ospital na kompleto.
Kaya mula nung nakumpleto siya, talagang nag-stop na kaming tumanggap ng pera kahit madami pang nagme-message sa amin noon. Kasi sabi ko, kaya na po yung na ipon na po namin yung total ng bill para sa hospital ni Papa. Kasi parang 3 days si Papa noon eh. Sa 3 days na yun, ang laki nung sa ICU. Kasi private kasi yung hospital eh. Doon siya dinala nung panahon yun. Doon kasi si Papa lagi dinadala kapag na emergency doon sa private na hospital na yun. Kasi inano kasi nila na baka kasi sa puso sa private kalimitan kompleto yung mga gamit nila, kaya doon tinakbo si Papa. So ayun guys, alam ko madami nang excited sa aming lilipatan kasi naghihintay na sila ng house tour, basement tour. Malapit na yan guys. Mag-unti-unti kami magdala ng gamit sa doon. Kasi wala akong day off, may pasok. Magkaka-day off ako ngayong Sabado, pero hindi pa kami lilipat kasi aalis yung naka-stay doon ng yung 3 months lang nag-stay na international student na nagbakasyon lang dito. Aalis sila sa Linggo. Tapos bukas magda-down na kami, di ba? Halos mag 1 week bago nag-down, no? Ayun. Kasi ngayon lang kami magkaka-time ni Marvin na walang pasok talaga, as in eh. Siya walang pasok, ako naman maagap yung out ko kasi pang umaga na ako, di ba guys? Pagka out ko bukas, diretso na kami sa bank ni Marvin. Kasi ganun pala yun, no? Kapag may parang agent, yung landlord, parang sa bangko, pupunta ka sa bangko, tapos parang ilalagay muna dun sa saan ba yun? Dun sa sa ano tawag yun? Basta yun na yun. Basta dun sa agent, sa na yan, dun sa real estate hindi ko naman kung ano tawag dun. Basta sa kanila ipapasok, tapos sila na magpapasok dun sa landlord ko kasi nga sila na doon nag-aasikaso noon. Sabi ko, ganun pala yun. Kaya bukas yung naasikasuhin namin. Tapos pag may time pa kami, pupunta kami ng North York para pumunta sa consultant namin. Kasi nag-post kasi siya ng about sa parang magbibigay siya ng guide para doon sa mga graduating ngayong June, para kung pagka-graduate nila kung ano yung pathway na bagay para sa amin, ganyan. So pupunta kami para naman mas maging mas madami yung malaman namin, 'di ba? Kung ano yung pathway na kukunin namin para naman hindi na kami lilipat if ever, 'di ba? Kasi kung makuha namin yung parang 1 year experience lang na skilled si Marvin, basta makumpleto lang niya yung oras na basta for 1 year daw yun nabubuo na yung oras na yun. Tapos pwede ka na mag-apply ng ng PR. Pero syempre, depende pa yun kung ma-approve o hindi. Tapos yun nga, kaya rin kumukuha din si Marvin ng pang French na kasi mas maganda daw din yun. Parang may points din pag meron ka nung French na language. Tapos, ayun, pares kami self-pip na lang kasi yung balak namin ni Marvin kasi hindi naman kami pupunta sa ibang lugar na halimbawa, mataga doon na lang kami sa UK or sa Australia. Yung IELTS pang pang lahatan eh. Yung self-pip dito lang daw sa Canada. Kaya sabi ko self-pip na lang kasi makakilala namin sila Ate Roxanne, sila Ate Lulu. Self-pip lang daw yung kanila. Saka mas mababa daw yung score ng self-pip kaysa sa IELTS mataas daw ang passing score. Kaya yun na lang naisip namin ni Marvin. Diba guys? So, ayun. Tapos, sorry. Ang dami pa na nag-offer sa amin ng tulungan kami maglipat. Super thank you po talaga. Tapos nga po pala, check kasi kami ng mga binigay sa amin. Meron na pala kami dyang pitchil din. Kasi dito, yung pitchil namin, yung may filter. Tapos yung halimbawa, syempre, pag may bisita, magtitimpla ng juice, meron kami. Meron din kami mga hawong, meron na din pala kaming tasa, tapos yung ibang mga pang luto-luto. Kasi wala naman po kami kailangan bilhin mga ibang gamit. Mga gamit pang luto lang talaga. Yung mga kaldero, yun lang po talaga yung kailangan namin.
Hindi na po namin kailangan ng sopa kasi may sopa doon sa aming sala. May naka-ready na doon na sopa. Tapos may maliit na lamesa na din po doon sa tapat ng sofa. Ang wala lang kami, dining table. Pero kahit hindi na kasi hindi naman siya ganun kalaki. Ang ano na lang namin doon, pwede na kami doon sa sofa. Pero nag-iisip akong bahala na ko, ano na. Pero kasi halos ano na din maganda na kasi talaga Hindi ko alam kung bakit may bumabara. So, kailangan lang po talaga namin yung mga pangluto-luto lang. Yun lang importante. Kasi syempre, magluto-luto na ulit tayo sa bahay. Mag-i-stock na ako ng mga ulam. Para pag si Marvin, syempre, minsan, mag-isa si Marvin doon. Or ako naman mag-isa, may makakain kami para hindi na kami lalabas, di ba? Madami naman pong malapit daw na, grocery. Pero, syempre, minsan nakakatamad lumabas. Ako hindi ako lumalabas masyadong mag-isa. Lalo na pag mag-grocery, gusto ko kasama si Marvin. Kasi gusto ko pag nag-grocery, yung madamihan ng bili. Kaya sabi ko kay Marvin, before tayo lumipat, mag-grocery na tayo. Ito sabi niya, mag-grocery na lang tayo pagka nakalipat na tayo. Kasi, ang dami pang bit-bitin. Kasi, nahiya din kasi si Marvin ng magpapatulong paghahatid kasi kaya yung inaano-ano na namin, naglalagay na kami doon sa maleta namin para dadalhin namin doon. Parang pagkadala doon ng maleta, tatanggalin lang yung lamon ng maleta, bitbitulin namin pabalik dito. Sabi ni Marvin, para daw may thrill daw, may thrill. Oo, sige. Ikaw naman mahirapan, ikaw naman magbubuhat, sabi ko. Kasi syempre si Marvin naman laging nagbubuhat. Hindi niya ako masyadong pinagbubuhat Lalo mga mabibigat. Kanya lalo na pag gumanyan na ako. Joke lang. So, ayun. Hinihintay ko na lang si Marvin kasi nasa trabaho ngayon. Nasa trabaho siya. Tapos sa Sabado ba or next Sabado? Next Sabado may appointment si Marvin para sa wisdom tooth niya, guys. Kasi ngayon lang natuloy. Kasi nga si Ate Roxanne, dental assistant ata si ate? Oo, dental assistant. Alam niya kasi may mga insurance mga students. Sayang naman daw kung hindi magagamit. Oo nga. Kasi nakita ko yung mga international student dati na parang 2 months na lang gagraduate na sila. Kailangan na daw nilang gamitin yung yung mga insurance nila. Tapos may masahe din si Marvin. Saan po kaya dito yung may masahe na pwede ang insurance? Si Marvin, ipapaano niya yung wisdom tooth niya kasi parang impacted parang nakahiga siya. Nakahiga daw siya, delikado na daw yun. Kaya papatingnan if kailangan bang operahan yun or hindi na. Kung hindi na operahan, idediretso na yun ni Marvin. Parang na rin kami kung magkano kasi yung kay Marvin, pang emergency, yung insurance niya, nasa 600 ata. Kasi yung katrabaho ko si Kuya Brian, ganun din, pinatanggal yung wisdom tooth niya, parang nasa 500 lang naman yung kanya, nag-add lang daw siya ng 100 sa mga ibang kailangan pang bayaran. Kaya sabi ni Marvin, okay na yun ate, kung 600, if ever magdagdag na lang kami konti lang, okay lang, sabi niya ganun. Para at least wala na siyang isipin, kasi nga nagkakaedad na si Marvin, pag yung pala mga 30 plus na, mahirap na daw yung wisdom tooth, parang matigas, mahirap na siyang tanggalin, delikado na daw yun. Kasi nung nasa Pilipinas kami, nararamdaman niya na kasi na masakit. Hindi lang niya napatanggal nga kasi bigla na kami na-approve. Yun, kaya dito na lang, at least may insurance naman siya, binayaran naman niya yun sa school Kaya sabi ko, gamitin mo pati yung yung masahe mo. Ako nga gusto kong magpamasahe. Iyak ko lang kasi sayang pera. Sayang pera. Kasi nag-iipon pa tayo. Sabi ko, gamitin mo yan. Uda gagamitin daw niya. So, sisimulan ko na guys magluto at magpapaalam na ako. Thank you po talaga. Ako din Ako at si Marvin pa excited na rin kami makalipat. Kasi syempre, mas madali ka nang gumalaw-galaw ka. May labas na namin yung mga gamit namin. Mga nakalagay pa sa box. Basta parang ang cute talaga kasi as in sa amin na talaga, hindi naman sa amin talaga, yung sariling bahay. Pero parang sarili mo na rin talaga, hindi nga lang sa'yo nakapangalan. Ang cute kasi parang siyang mini house.
As in. Kasi syempre, nung sa Pilipinas po kami, nung umupa kami sa Manila, hindi ko kasi na-vlog yun, yung bahay namin sa Manila eh. Super liit talaga. Kung ang single bed dito, malaki pa. Sa Pilipinas, parang bawasan mo pa siya ng konti. As in, nagsisiksikan kami ni Marvin doon. Tapos, ang nire-rent lang namin doon, yung higaan lang. Kasi may mga kasama kaming iba sa kwarto. Yung parang double deck, dalawang double deck na maliit. As in, ang liit. Kung ito, kung itong, ayan, ganyan lang kalaki yung parang ito yung isang nakapuntang double deck na kaganyan, tas isang double deck na paganyan. Ganun lang yung pwesto namin, tas may cabinet lang. Siyempre yung mga cabinet sa Pilipinas, yung mga plastic, diba? Yung mga Dora box ba yun? Ganyan yung cabinet namin, tapos sira pa. Wala pang takip. Tapos yun, tapos may umuupa din sa, sa 4th floor. Kami nasa 3rd floor, tapos 4th floor. As in, maliit lang, parang 25 square meter lang ata yun na pinataas lang. Tapos yung washroom nasa taas, sa 4th floor. Ang 3rd floor at 4th floor ang gumagamit nung, kaya minsan naghihitayan talaga kami. Kaya minsan paunahan talaga kasi malilate ka talaga sa trabaho pag nagpahuli ka talaga sa pagligo eh. Ayun, tapos pag-uwi ka, pawisan, ay grabe talaga yung pawis ko. Yung 3 minutes lang ako naglalakad, grabe na yung tak-tak ng basa ng pawis ko sa kilikili patay sa mukha. So guys, magpapaalam na ako. Don't forget to like and subscribe sa YouTube channel ko. Bye!